aming 33 anniversary. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah tayo na lang tapos sa Panginoon. Yan. Hallelujah. At ako po ay magpapatotoo kung paano po ako ginamit ni Lord, no? Nung ako po ay wala pa sa Panginoon, ako po ay black sheep sa aming pamilya. Actually, siya po kami magkakapatid. Meron din po akong kapatid na pare, kahit yung kapatid kong pare ay sumbong po sa akin, sa katigasan po ng aking ulo, no? Fourth year high school, dyan po sa may San Pedro, Laguna. May katungkulan po ako sa kansil sa fraternity, naging drug dependent, masagkulero po talaga ako dyan, sa part ng GMA at ng San Pedro, Laguna. Dyan ako nag-aaral. Alam niyo po, dumating po yung birthday ko noong May 7, 1991. May 7, 1991. Hindi ko po malilimutan. Very memorable po yung petsa na yun at buwan na yun. Alam niyo po, mag-iinuman po kami ng mga barkada ko at ang meeting place po namin ay simbahan. May 7. At alam niyo po, doon po sa parokya ng San Jose Manggagawa, maliit na po yung simbahan namin noon doon. Alas 2 po ng hapon yung meeting time. Nandun po ako sa labas habang hinihintay ko po yung aking mga barkada dahil kami po ay mag-iinuman. And then alas 2 po, kahit kasagsagan po ng init ng araw, hinihintay ko wala po yung aking mga barkada, naling po sila. And then may nakakilala po sa aking coordinator kasi kilala po ako sa lugar namin, no? Actually, 4th year high school po ako noong 1990, naranasan ko rin po makulong, nahulihan po ako ng baril. Dahil sa mga practical, dahil po ako ay member ng isang fraternity at may katungkulan. Alam niyo po, meron po nakakilala sa akin at binalikan po ako ng coordinator. In-approach po ako ng coordinator at habang hinihintay mo yung mga kaibigan, pumasok ka muna sa loob. Total, mainit naman dyan sa labas, dito ka muna. Napansin ko po yung mga asire, no? Ginayin nila ako hanggang sa ako po yung mapaupo dyan sa bandang unahan, gitna at unahan. Alam niyo po, yung nagpipreach na po yung preacher, ako po ay galit na galit sa preacher. Alam niyo kung bakit? Dahil nasasagasaan po yung mga vices ko, yung mga vision ko, galit na galit po ako sa preacher. Alam niyo po, gusto ko nang lumabas pero hindi ko magawa. Alam niyo kung bakit? Halos lahat ng mga tao sa lugar, sa loob ng simbahan nakatingin sa akin dahil kilalang-kilala po ako sa pagpunta namin na Basan Kulero. Alam niyo po, sabi ko doon sa katabi ko, matatapos na ba ito? Dahil pasok-pasok na ako sa loob. Alam niyo po, sabi niya, hintayin mo na lang, matatapos na ito. Alam niyo po, dumating yung altar call, hindi ko po nagawang lumabas. Okay? Nakita ko yung sarili ko na nakatayo po sa unahan, nakataas yung aking dalawang kamay, at tumutulong po yung aking luha. Wow! Medyo naluluha po ako kasi very memorable po, birthday ko po, tinawag ako ng Lord. Hindi ko po ina-expect na mangyayari po ito sa buhay ko. At alam niyo po, yung pakiramdam ko sa loob ng simbahan, ako lang po yung tao at ang Diyos na nandun sa harapan. Pili ko po ako lang mag-isa doon sa loob. Wala akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. At alam niyo po, after po noon, pinalitan ng Diyos yung puso ko na pusong nagmamahal sa Diyos. Alam niyo po, wala po akong silayang na araw-araw, lagi po ako nasa gawain ng Panginoon. Kung saan may Bible study, may mga prayer meeting kasi para sa tulod dyan, yung mga prayer meeting, yung mga prayer group. Umakatid po ako, nilalakad ko lang po yan, makapunta lang po ako sa gawain. Alam niyo po, 1994, hindi ko alam na tinitrain na pala ako ng Panginoon na tumayo sa unahan. 1994, ako po ay nag-full-time at naging preacher po sa Amorsolo. At ako po ay naging service volunteer disciple po sa Amorsolo. At marami na po mga promises na pinuntahan para i-share ang salita ng Panginoon. Hanggang sa dumating po yung time na ibinato po ako sa lugar po ng PFCC 18 kasi yung Quezon ay NCR pa noon.
Alam niyo po, almost 15 years na nag-local, hindi na po ako bumalik ng Amorsolo. Nag-local na po ako doon sa Quezon Province. Sakop po namin yung Marinduque, yung Aurora, basta yung buong Quezon po. At doon na po ako nakapag-asawa, doon na rin po ako nakapag-asawa. And then, dumating yung time na parang dumating yung matitinding pagsubok sa buhay ko. Almost 4 years na nag-stop po ako, no? Na nag-preach. And then nagtrabaho, almost 4 years ako stop. And then nagtrabaho po ako as a driver. Nadadaanan ko po may gawain sa Ambel. Kaya lang hindi ko alam kung paano ko babalik, hindi ko alam. And then bumalik na uli ako ng Quezon para mag-work. And then naalala ko po yung mga council ng Quezon, tinawagan ako, anniversary ng PFCC 18. At alam niyo po, hindi ko alam na makakapag-usap pa lang kami ni Brother Rafi Reyes, ng ating education, at nakapag-usap po kami doon sa kamay ni Jesus sa Lumban, Quezon. And then, pinupus na rin po ako ng matagal ng kapatid ko yung pare na makabalik na. Kaya lang hindi ko alam kung paano. At salamat sa Panginoon, lalo po kay Sister Glenn, nadam po ako sa Muntinlupa. At salamat din po sa mga preachers ng love, nadam po ako. At nakabalik na po muli ako sa Great Commission. At ito naman talaga ang purpose kung bakit tayo nandito. Dahil tayo po ay under ng Great Command, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, kaluluwa, pangalawa, ibigin mo ang kapwa, kaya rin ang sarili. Ibigin natin ang ating kapwa sa pamagitan ng pagpapahagi ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa kanyang kapuyahan at kaloratian. Muli itinayo ako ng Panginoon. To God be the glory. Amen.